Hi guys! Good morning! December 6, Lunes. Ayan. For today's video guys, umpisa na tayo sa routine natin. Lansya muna tayo. Tapos habang naliligo si Sansan, at saka kumakain yung dalawa. Linansya ko naman po ito nung mag-end ng December break class. Kaso lang nagkakusot-kusot uli dahil nagkasapaw-sapaw sa paghangir. Kaya ulitin natin yung pagplansya. Kahit 1 to 3 lang po nakaplansya. Umpisa na naman po tayo. At yun, yung mga biyahidor kahapon, gabi na sila nakadating sa bahay-bahay nila. Mga alas 7 na ng gabi. Bali, parang 12 hours, 24 hours na biyahe. 12 hours yata. Kasi nakasakay sila ng bus dito, 7. Dumating doon sila sa bahay, 7 din, gabi na. Tas mga basa kasi malakas yung ulan. Kaya ganon yung pagdating nila, nagabihan sila dahil marami daw ang pasaheros na puro patakluban. Siyempre Lunes ngayon, yung iba mga bakasyonista din. Parang nagkakagulo sila dahil yung upuan nila, nasa unahan daw sila nang bumaba ng Palumpon. Pulang Bato pala. Siyempre tatawid papapalumpon. Marami palang nag-aabang doon sa Palumpon. Pag ano nila, pag sakay uli sa bus, yung mga gamit daw nila nandyan na kuno sa lapag, nandyan na sa sa sahig. Buti na lang sila dyan po ng mga bata upo. Sila Geneva, sila Mama Pix at si Rosana, napunta sila sa hulihan. So bali yung biyahe nila, siyempre alam niyo naman pag nasa dulo ng bus nakasakay, yan, yumuyugyug, tapos nakakahilo. Tapos mahina lang daw yung patakbo ng bus kasi puno yung bus. Kaya mabagal yung biyahe nila. Hindi tulad noon na sumasakay kami, yung pasaheros galing Tacloban hanggang dito sa Pulang Bato is mga 20 lang kapiraso, napupuno na pag dito na sa Pulang Bato. Kahapon maraming pasaheros daw. Buti na lang nakasakay sila. As in madami. Mga nagsiuwian na. Siyempre ngayon umpisa na ng trabaho yung iba. Tapos regular class na. May mga lagnat pa naman yung mga bata na umuwi. Madadagdagan kasi nabasa sila. Para silang mga basang sisiw na dumating. Kaya ayun, pareho kami ngayon balik normal. Tapos na kumaon. Ang pinggan yung ligid. May mga klase-klase na po. Sige na, sakob na ka mo nga to hakuan. CR kay matatapos na ako. Yan kay pansusuluran ta ka mo. Kay
Pare ka mo yan naka-operasyon ni. Mga busy. Busy yung mga karer. Ngayon, ang mangyayari, papasok yung tatlo. May trabaho yung dalawa. Si Duday, maiiwan mag-isa. Maisasama-sama yan sa pagsundo. Sabi niya kagabi, papasok daw din siya, papasok. Papasok daw siya. Sila ate. Si Duday yung maingay ngayon dito sa bahay. Gabi iwan ko kung anong oras na sila natulog. Didinig ko pa yung ano ni Duday, tawa. Ako tulog na. Tulog. Inanuhan ko sila, iniwanan. Natulog ako kasi alam ko ngayong araw is mapapasabak po tayo. Pero inumpisan ko na kahapon. Nalinis ko lahat. Naipon ko yung mga ano. Tingnan nyo po guys, mamaya yung update. Nagsunog po ako ng mga basura kahapon. Na super rami. Winalis ko yung buong paligid. Na nakapagpahinga tayo mga ano na. Alas 8 na ng gabi. Buti na lang nandito pa si Pix. Siya yung pinabili ko ng ulam. Pinabili ko muna siya ng ano, ng kunting paninda dito. Siya ko yung inutusan. Kasi wala na akong pansit canton. Timing lang, mayroong binili din. Siya po yung pinabili ko ng ulam at saka siya po yung nagluto. Dahil sila Christian at saka mga bata, Ronald, sinama po nila Madam Rose dyan sa kapitbahay. Nagpunta sila sa isang beach kahapon. Naligo yung mga bata. Sinasama naman po ako. Hindi po tayo nakasama dahil nakikita nilang nagsusunog ako ng mga basura. Sabi ko, salamat na lang. Sa susunod na lang lalakad nyo ako sasama. Ngayon, walang choice. Kasi, yan. Nabisi po tayo. Di tapos na. Ayan, papasok na po sila. Kakandarapan na po tayo. Si Sansan nandun na, si Papa Beach yung pumatid. Bye-bye. Estudyante na naman. Nagoy. Maingay na yung tambutso. Pinalitan po ng turbo. Nagsialisan na po yung mga estudyante. Sunod natin guys, magkakape muna tayo bago natin isunod yung isang routine natin. Ayan, sangkatutak. Labahan. Labahan. Yan, labahan. Agoy, agoy. Marami guys, marami. Mamaya na yan natin atupagin. Tsaka nag-ano na po dito, nagluwag. Dahil pinanguha ko yung dapat kunin. Kukuskusin ko pa yan dyan para hindi maging madulas. Lumuwag na din dito. Isang misa na lang yung ginagamit namin sa pagkain, sa pahangain. Yan, maluwag na. In-operation ko po kahapon. Wala tayong sinayang na oras nang umalis sila. Yan, maluwag dito. Nagsunog ako at yan si Papa Beach kadadating lang galing. Paghatid kay Sansan, may dala siyang ulam. At saka umulan pala kagabi, hindi ko namalayan.
kasi basa po yung upuan at tsaka misa dyan. Yan, wala po akong mga basura dahil inubos ko kahapon sunugin. Yung mga labahan ko na yan, hindi pa yan lahat-lahat. Sa labas pa lang yan, mga iniwanan ng mga bakasyonista. Yung kumot, punda. Asa na? Sergio? Tapos hindi pa po tayo nakapamili. Yan. Pero marami pa namang laman. Yung chichirya, ayan, puno yan. Ayan na lang po yung natira. Pero hindi na po ako bibili ng chichirya ngayon kasi may klase na, bihira na lang po yung bibiling mga bata dito. Yung mga paborito na lang yung bibilhin natin. Nakahinga-hinga tayo ng maluwag na. Nagsielesan na po yung mga estudyante natin. Ngayon naman, yan, magkakape muna tayo para mag-routine ng mag-routine. Kumusta po ang lahat? Happy New Year again. Ha? Hino? Doon naman ni Kraslin. Ano ka ba? Wala mo adgatapoy, Christian. Tatanong si Papa Bits kung walang klase yung mga bata. Pumasok na. Kape with tita. Nanghuhugas siguro si Pix. Tingnan natin. Siya po yung nagligpit sa sa lababo. Kasi pa lang po ako nagising, mga alas 5. Nagsaing. Tapos yun, inano ko po yung mga uniform ng mga bata. Siya medyo nagigising na. Kasi yan, siya po yung nanghugas. Yan po yung nakabuti pag nandito siya. Malaking tulong po sa akin. Hindi na po pinagsasabihan. Alam nyo naman si Pix, parang babae yan sa bahay. Linis po yan. Nagkakaano sila ni Mama Pix. Dati pa naman mga bata pa yan sila, mga estudyante pa lang. May trabaho po ako. Tapos yung tagaluto sa amin si Pix talaga. Sa lahat ng magkakapatid, si Pix yung naasahan sa bahay. Ayan, yung tasa natin, yung tumbler. Kasi nabasag ni Mama Waling yung yung tasa ko. Nasagi po niya. Nabasag. Ito na lang po yung ginamit ko dahil kahit matagal yung kape, mainit pa rin. Iniisip ko talaga yung labahan ko ngayon. Pero okay lang. Hindi naman po yan magtatagal dahil naka-washing. Tapos meron naman po tayong tubig. Hindi na tayo mag-iigib-igib. Madali lang po yan. Tapos muna ako guys, nag-live sa Popo kasi kahapon naban po ako. Dahil yun nga, parang napapagod tayo, tapos naantok dahil kulang nga tayo sa tulog. So naisipan kong mag-live na nakahiga. Sa una, pwede kang mag-live na nakahiga kasi hindi ka lang matulog. Ngayon,
Iba na pala yung ano ni Popo. Iba na pala yung ano ni Popo sa Popo, yung role niya. Kailangan magla-live ka, tutok na tutok yung mukha mo. Kahapon tutok man pero parang parang dito lang po yung nakikita. Pagtingin ko, namatay yung live ko sa Popo, tapos maglalagin ulit ako. Nakasulat po na nakaban po tayo ng 12 hours kasi ano daw, a violation, lying and sleeping. Nakalagay alas 12 yun. So ngayon trinay ko po kung makapag-live po ako. Meron naman, nakag-live na po ako. Inuna ko po yung pag-live kaysa sa pagsiis at saka pagbulik sa baol ng points. 60 minutes lang naman po yung ano, yung live. So inuna ko muna habang nagkakape tayo. Trinay kong mag-live. Hindi katulad noon, nagla-live po kami kahit malayo, basta ikaw lang mag-isa yung makikita, okay lang. Pero ngayon iba na po yung ano ni Popo, iba na po yung role niya. Kailangan magla-live ka, tutok na yung mukha mo, kahit walang manood, basta nakatutok lang, ikaw lang, yung mukha mo yung nakatutok, okay lang. Pagtingin ko kahapon, nakahiga naman po ako, nakatutok sa akin, pero parang side view, na habang magka-chat po kami nila Mama Pix at saka Rusan kung saan na sila banda. Pagtingin ko sa live ko, yun, band na pala ako. Violation, lying and sleeping. Kaya wala tayong tasking kahapon sa sa live. CS at saka kulik lang sa baol. Kasi sisiis po ako mga madaling araw. Kanina hindi pa ako nakapagsiis dahil hindi na kinaya ng natin powers. Talagang antok na ako, tas pagod yung katawan natin. Nakagising lang po ako kanina nang mag-alarm po yung cellphone ko. Pina-alarm ko mga alas 4:30. Tas babangon po tayo alas 5. Yun, mag-ano na. Mag-umpisa na po tayo ng routine natin. Pagkabangon, maghihilamos, magwawalis muna. Mawalisan yung sahig dahil siyempre yung kalat ng ng mga bata kagabi dahil naglalaro pa sila. Basta ako katapos kong maligo mga alas 8, basa pa yung buhok ko. Inano ko lang, nilugay pagkahiga. Hindi ko na malayan po na nakatulog po ako. Pagising ko ngayong umaga, medyo basa pa yung buhok natin. At bukas, si Pix naman po yung alis papunta ng Maynila na. Ewan ko kung anong oras po yung flight niya. Baka pareho din sa una at pareho din kay Mama Walin yung flight niya gabi, alas 11:50 siguro, ganun din po yung flight niya. Alis din siya bukas ng Maynila. Iwan ko din kung kasi may schooling pa daw sila 1 week. Iwan ko kung dire-diretso na si Pix ng Japan. Kaya yun nga, inanuhan si Mama Pix na hindi muna umuwi sila. Dapat sana bukas pa pauwiin. Lunes, Martes, sa Miyerkules na sana sila pinapauwi ni Pix. Marami ng absent yung mga bata kasi yung nung 2 nagklase naman din doon sa pero hindi pa regular yung 2 and 3 nagklase din. Ganun din naman po sila Chrislyn dito, nagklase sila nung 2 and 3, pero pagka yung 2 ilan lang po yung pumasok. So
pinagbalam ko sila sa mga teacher nila na sa ngayon na po sila papasukin kasi nandito pa yung mga pinsan niya, parang nawiwili pa. Okay lang naman kasi regular, hindi pa regular. Sabi naman ng teacher okay lang kasi sa Lunes pa naman ako magre-review at saka kasi magano na sila, mag-third grading na sa February 2. Yung third grading. So, kinakailangan na nilang pumasok ngayon. Yun nga, hindi pumayag si Mama Pix sa Merkulis na sila uuwi dahil yun, yung mga bata, marami na pong magiging absent. Ngayon, absent Lunes, tas bukas Martes absent. Tapos pagka Merkulis, absent pa rin po yan dahil biyahe pa lang. So, bali sa Huwebes na yun makakapasok yung dalawa. Mahuli na po sila sa lessons nila. Medyo matagal-tagal yung kay Pix kung matuloy na po siyang umalis sa Japan. 3 years. Medyo matagal-tagal. Si Mama Walin naman, iwan ko lang, baka naririnig ko, hindi narinig kasi sinabihan po ako ni Sansan na yung chinilas niya, damit na naiwan dito, ligpit lang, pinapatago dahil gagamitin niya sunod na pag-uwi. Ewan ko lang, baka siguro meron na namang bakasyon yung amo niya na siya din papagbakasyonin dito sa Pinas. Pero ganun pa rin, 10 days pa din. Pero mas okay na yun dahil siya lang. Wala na po kaming magiging bisita dahil may klase. Kasi yung siguro sa ibang bansa, hindi pareho yung klase dito sa Pinas na parang nauna tayo dito sa Rosembre isa sa ibang bansa. Hindi ko lang alam. Nakapag-umpisa na din po tayong maglaba, guys. Ayan, na po ako ng mga puti. Nakapaghabwa. Mga 3 salang po ito, guys. Pero hindi pa ito lahat. Hindi pa mauubos. Hindi ko sabay-sabayin. Bukas naman yung ibang kumot at saka yung maninipis lang. Ito, malalabhan natin dahil inihian ng mga bata. Agoy! 2 kumot. Tapos yung mga ginamit-gamit sa kwarto, hindi ko pa yan lalaban. Siguro baka bukas na lang. At saka hindi naman po ako nababahala kung wala tayong mga hanger dahil napakarami po talaga yung ligpitin ko ngayon. Ayan, isang basket pero tinupi ko na yan. Yan, nandyan po sa tindahan. Tapos yung iba dito pa, marami pang ligpitin. Parang hindi pa tayo nakaka-move on. Marami pa po yan. Tinambak ko lang po yan dito dahil nga hindi naman po sila naulanan. Yan dito. Inuna ko lang muna yung mga labahan natin na para po ma-clear. Tapos yun nga, sabi ko hindi tayo nababahala na walang hanger kasi binilan tayo ni Mama Walin ng 7 dosinang hanger, guys. Yan, pakarami. Yung iba nandoon kay Sansan. Mabuti yung nakahanger lahat yung mga nilabhan kasi natutuyo lahat. So, ayan po, guys, magano muna po tayo magbabanlaw kasi parang mag-ano naman po tayo, maghahabwa na naman po tayo ng ipangalawang salang labahin. So, magbabanlaw muna ako. Focus muna ako sa pagbanlaw. Yan, tahimik yung bahay. Tahimik na, hindi tulad nung mula sa 24 hanggang sa kahapon. Naku, guys. Hindi na lang po ako umiimik. Stress man, pero yun nga, masaya. Tapos na din tayong maglaba. Ayan, kumulimlim. At saka ayan si Duday kasama ni Christian. Pagsundo kay nakasama si Duday pagsundo kay Ate Sia.
Ayan si Duday. Ha? Ay, naka-ice cream? Nahihiya si Duday. Kumain ng ice cream si Duday. Yan, hindi nakapagsuklay. Naabutan tayo ng tanghali sa paglaba. Alas 9 pa lang tayo nag-umpisa. And alas 11 na po yung oras. Labasan na nila, nila siya. Buti na lang hindi pumasok yung papa niya. Yung papa niya yung nagsundo. Hindi pumasok silang dalawa ni Ronald. Kasi may mga hangover. Iwan ko sa kanila. At buti na lang, nagpakita na naman si Haring Araw po. Sana hindi umulan. Tingnan nyo yung nilabhan natin. Hanggang dito yan. Yung mga kumot na maninipis, dyan ko hinayhay. Tapos yung mga underwear is nandoon sa likod. Madaming short. Madaming t-shirt. Nagluluto si Pix ng ulam. Manananghalian na po kami, pero kukuha lang po ako ng kanin. Dito po ako sa tindahan kakain. Dito lang tayo kakain sa loob. Nagpakadamit naman sila. Si Duday lang yung naiwan na bata. Buti di yan pinasabay kasi baka naiwan sa bus. Ano ba yan? Ay, Christian na to. Kuan. Yan si Pix, bagong gupit. Bagong trainee tayo, mga kapiks na naman. Balik na naman siya sa ano niya. Balik sakit sa ulo. Sa goal niya. Duday. Didi na, Duday. Parang inaantok tayo, guys. Pero hindi tayo matutulog kasi, ayan, marami tayong tupiin. Super dami po. Hanggang sa nandito pa sa likod. Ipang-arrange ko pa ito kung kani-kanino kasi yung Durabox as in naghalo-halo. Ayusin ko po. Naghalo-halo na po yung mga lagay na damit. Parang na-recycle na. Yung kay Sia at saka si Creslin. Kasi si Sia at saka si Duday magkasing ano lang. Yung damit na medyo nilakyan na ni Sia napupunta kay Duday. Tapos parang si Sia at saka si Piang magkasya lang yung damit. So bali nagkaluhalo. Sabi ko naman kay Rosan hindi na lang magdala ng damit ni Piang para hindi po dami yung dadalhin niya. Si Rosan naman hindi ko na rin po pinadala ng damit dahil nakakapagsuot naman po siya ng mga damit ko. Bali yung dala lang po niya yung underwear at saka bra. Kaya ayun, ang trabaho natin liligpit po, babalik doon sa paglalagyan para po maano naman po tayo lumuwag. Basta kahapon numpisan ko na medyo na lang po ito, pero hindi pa rin tayo matapos-tapos. Tapos lang po natin maghugas at saka manguha nitong mga mga una-una pa ito na mga nilabhan ko nung nandito pa sila. Dito lang yan sa loob, natuyo na lang ng ng hangin kasi hindi ko ito nilalabas dahil yun palaging umaambon or umuulan. Kahapon nga medyo maano yung panahon kaya hindi ako naglaba na yung mga nagbiyahin abutan ko sila ng ulan dahil doon pala is maulan. Pa lang pagdating pa lang nila sa Palumpon daw
maulan. Kaya dumating sila kahapon sa Tacloban, mga basa. Kawawa yung mga bata dahil medyo may mga yun, may mga lagnat. Si Piyang at saka si Sia, mayroon lagnat nun. Sia. Correction, Sia. Si Dindin. Yung nabiling paracetamol, naubos nilang dalawa. Si Piyang at saka si Dindin. Yun, si Rosan kahapon, pagdating nila doon, bumili na naman po siya. Ito na naman po tayo. May second batch pa to bukas. Parang pakiramdam ko lahat ng mga damit namin dito na nakuha. Yung kayuwalin, pinapatago lang. At saka hindi naman po yan magkakasya sa akin. Yung damit ni Mama Walin. Lang po yan sa atin. Lang. Mga tulog. Si Doday ayaw matulog, yun tinawag ng papa niya. Ay! Nahulog to guys. Nahulog yung live ko. Yan, salamat. At medyo yung panahon, nagliwanag na po. Kung hindi naman po matuyo yung mga nilabhan natin ngayon, hindi naman din problema kasi meron na po tayo ditong sampayan na safety. At hindi na po ako nagsasampay doon sa likod kasi parang masikip. So ayun, naidiyahan ko dito. Naidiyahan ko nang walang tigil po yung ulan. Naisilong ko na din yung mga nilabhan ko. Ayan, hindi pa tuyo. Diyan lang po yung mga maliliit na mga hinangir dito sa likod. At saka yung kumot na makapal. Itong kumot na makapal, kahit ganyan lang po siya kalaki. Tapos pag tuyo, magaan. Naku guys, pag nababasa, ang bigat. Meron pa akong lalabhan na kumot na ganyan, dalawa. Saka bukas, alis naman si Pex. Ang ginamit niya na bedsheet at saka kumot. Lalabhan din natin. Kaya nasasabi kong meron pang bukas may second batch pa. Yung mga t-shirt na malaki doon po sa loob. Ngayon naman, si Chrislyn ni Christian, meron dalang tinapay. Ayan. Dito muna tayo sa labas kasi mahangin. Ayan, maliwalas po yung kapaligiran, walang ulan at saka mabuti na lang hindi po umulan kasi nga nakapaglaba po tayo ng matiwasay. Medyo mahangin, presko. Lumabas ako dahil maingay si Doday. Tawa ng tawa na bata, masaya siya. Yung kulit ni Doday is nakakatawa ka din. Tas hindi na po siya yung batang tatawagin mo lalayo. Kanina nga sumama po siya kay Christian pag sundo kay Chrislyn. Sia. Madaldal na bata. Hindi katulad nung nandito pa yung ibang mga bata Tacloban, ay yung mga taga Tacloban, sila Pinsoy, na pag nagtipon-tipon sila, mga bata naman kahit kunting sagi lang, tas iiyak, sasabihin, alam naman nila po na papaluin sila ni Papa Bits.
Yun. Magsusumbong. Halos sabay-sabay. Papabit si Pinsoy. Tagi, si Krislin. Adaman may kon, Krislin, may grapon, ubos, kombi. Tas Mr. Chips. Natulog ka, Kin? Gilantan kasad. Karon si Kuan. Si Siya, nilagnat din. Basin. Basin kay Kuan. Suklian pa? Dos, sukli. Makwatro natin sukli. Dire. Yun yung mga bata nilalagnat kapon. Sila po yung magkasakasama. Anak po yun ni si Regan na sinama po sila kahapon nagpunta ng beach, kakain daw at saka diretso ligo ng dagat. Mga alas 7 na sila umuwi. Yun si Siya ngayon medyo may may lagnat kunti. Tas si Ken hindi pala nakapasok dahil nilagnat. Labubo, di ka dito. Yan si Duday. May pasalubong siya kay kay Labubo daw. May pasalubong siya galing kay Ate Krislin. Labubo patingin, labubo yan. Labubo. Nawiwili dito si si Duday. Sumasama na po siya kahit kanino dito sa amin. Hindi katulad noon na parang pa siya. Bibi pa kasi. Lumalayo. Yan, medyo nakapagpahinga na tayo. Tapos na din po akong nagligpit. Tapos inayos ko yung mga damitan nila Krislin. Kinuha ko yung mga hindi nagagamit, tas medyo maliit. Pwede pa namang suotin ni Duday, pero napakarami na po. Napakarami na po yung gagawin ko lang muna unan kasi kulang po kami sa unan. Nilalagay ko po sa makapal na plastic yung galing po sa grocery. Pag namimili po ako yung malaki at saka mahaba na plastic, dyan ko po inilalagay. Tapos pinupundahan ko na 2 punda. Diunan na. Ganun po yung ginawa ko nung nandito yung mga bakasyonista. 2 unan po yung 2 unan po yung nagawa ko. Kasi napakadami na po yung mga damit dito na hindi po na susuot. Tapos wala ka naman po dito mabibigyan kung di lahat nandun sa Tacloban. Yun nga si Japon pag-uwi, isang sako po yung dala niya kasi mga damit po yun ni Dindin at saka ni Saki. Tapos mga sapatos na galing po yan sa sa Hong Kong na yung papackage ni Mama Walin. Yun, pinalagay ko na lang sa sako para isang isang dalahan para hindi po sila mahirapan po magdala. Maraming damit yun. Ang kaso lang, yung binibigyan mo hindi marunong po mag-alaga ng mga damit. Kasi niisip marami, bihis lang ng bihis, tapos nilalagay lang kung saan-saan. Minsan binababad, ayun, matagal na babaran, nasisira. Tapos nagkakaroon ng yung sawaray tagata. Pag linalabahan mo na, yun napupunit. Di sayang na, wala na. Hindi marunong kasi mag-alaga. Hindi katulad dito sa akin na kahit punit-punit na, inaano ko pa, inaalagaan pa. Kasi parang nasasayang. Sobra kasi yung mga damit na dito. Pag may nagpupunta, yun, nadadala.
yun nga, sabi ko nga sa kanila, pag magbabakasyon kayo, wag na kayong magdala ng mga damit. Dalhin nyo lang yung yung underwear at saka bra. Yun po yung ni kuan. Si Mama Pix at yung mga bata naman na dalawa, meron din naman sila dito mga damit. Kaso lang pag pupunta nila dito, hindi na po nagkakasya din dahil lumalaki na po sila. Yung Papa Bits natin. Hindi nakapag-sounds. Tinaway ko kanina. Sabi ko, huwag ka munang magpa-sounds. Doon ka muna sa kwarto ni Sansan. Yun. Maghapon po siyang natulog. Tapos ngayon, na si Christian, dumating merong tinapay. Bumangon siya. Tapos nagkakape na sila. So si Pix yung yung iniinom niya, yung juice niya. Kasi diet na naman daw siya, diet. Yun, bukas. Meron naman pong alis. Nagsisipaglayuan na sila. Pero okay lang yun kasi para naman po yan sa mga pamilya nila. Dahil lumalaki na po yung mga anak nila. Nag-aaral. Lalong-lalo na po si Isra. Sa susunod na taon, na po siya. Grade 7. So, balak nga pa-transfer na lang po dito dito po siya hindi transfer kasi magre-grade 7 pa naman siya. Balak po na dito din po siya mag-aral sa Cebu. Diyan po sa pinag-aaralan ni Sansan Scholar. Magbabayad first year, magbabayad pa mga 1,000 kasi pre-process pa naman po yung pagka-scholar. Pagkasunod na taon, second year na, bali grade 8, wala na po siyang babayaran, kundi mayroon pa naman 150. Sa grade 7, 1,000. Ganon din si Sansan noon ng grade 7. Bali yung binabayaran niya kada exam is 1,050. Kasi yung exam 950. Tapos meron pang binabayaran nilang stencil 55. Tapos mayroon pa mga 7. Basta kunti lang yung binabayaran. Pag naman, may refund. Yung grade 7, may refund po sila. Yung binabayad nilang tuition sa grade 7, i-refund. Pag grade 8, 150 na lang po yung binabayaran. Ngayon, si Sansan, grade 9 na, yung binabayaran niya is 250. Kasama na yun po yung stencil. Mag-grade 10 na po siya sunod. Iwan ko kung magkano naman po yung babayaran niya sa exam. Basta yung yung grade 12 na daw, pag grade 12, yun na daw yung walang bayad. Walang babayaran na sila. Diyan sa pinag-aralan ni Sansan sa GJFS. Check natin yung mga natin dito. Kung umulan, hindi po mabasa. Yan. Nagawa natin din sampayan yung likod. Para sa loob hindi na po kami magsikip. Puro na po kami mga hangir-hangir. So dito labahan ko na lang talaga. Tas yung mga tuwalya na ginagamit, diyan ko na po sinasampay. Nagmaluwag na po, nagmalinis kasi inano ko kahapon. Yan yung motor namin, bago na. So ayan po guys, bye bye muna. Thank you for watching po. Yung mga bago pa lang po sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para po maging
updated po kayo sa mga upload ko araw-araw. Magbabaybay muna ako kasi nagtatanong na po si Papa Bits kung tapos na po ako mag-vlog. So ayan po guys, bye-bye muna. Happy New Year ulit sa inyong lahat. Bye-bye!